Lola Dayday, magkukwentuhan lamang po tayo. Pag-usapan natin yung iyong dalawang apo, si Dudoy at saka si Niknok. Kumusta naman po sila? Kumusta kayong tatlo? Okay naman po kaming tatlo kasi kahit pa naman po, nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Sa padiskarte ko lang po. Nagpapataya po ako ng ending, nangungutang po ako sa mga lending para mabuhay ko lang po silang dalawa. Ano ho ang kwento? Bakit napunta ho sa inyo yung dalawang bata? Yung isa po talaga kasi tinapon talaga sa amin ni Bunene, si Duydoy. Si Bunene ay kinakasama Ng anak ko ng iyong anak na si Bingo. Tinapon po siya ni Bunene sa amin 3 buwan pa lang. Pero si Niknok po, naghihiraman po kami niyan. Pag nag-aaway po sila, pinagdadamot niya sa akin yan nung araw. Ayaw niyang palalapitin sa akin pag nag-aaway sila ng anak ko. Tapos sabi po ng kapitbahay namin, sabi ni Bunene, yung bata na yun, na si Duydoy, hindi ko raw apo. Sabi ko, paano hindi ko apo? Ako magbibigkas. Si Bunene raw nagsabi na iba raw ang tatay. Pero hindi ko po talaga matanggap, Tito Boy. Dahil laki na po ng hirap po kay Duydoy. So si Niknok at saka si Duydoy po ay kasalukuyan kasama niyo po? Opo, nasa bahay po sila. Oo, at inaalagaan niyo po? Opo. Yan po, masakit, Tito Boy. Parang kinukurot po yung puso ko pag nakita kong nanonood sila sa mga kumakain. Kaya sabi ko na sa ko na pag nakatayano ko ng lending, kakain tayo sa mga masarap na ganyan. Pag nakakautang po ko sa lending, Tito Boy, para lang makita ko na may pakain ko lang po sila ng masarap. Nagpapa-ending nga po ako, Tito Boy, eh. Nawali pa po ako sa ending. Pambili na ng gatas si Duydoy, tsaka diaper. Nagmakaawa na lang ako sa pulis para huwag lang ako mahuli. Huwag lang nila akong dalin. Yun ang hindi nararamdaman ni Bunene. Nung maging ina siya sa anak niya, sa 1 buwan, 2 beses pumasok ng ospital si Duydoy, pinasok ko ng ospital. Dapat siya ang ina, di ba? Dapat siya nang gumagawa ng gano'n na nandun siya sa tabi ng mga anak niya. Puro lang yung nagpapasarap siya. Ngayon, nag-anak na lang po siya ng bago. Yung anak mo yun. Hindi mo alam kung sinong ama. Pero ano itong naririnig niyo po na gustong kunin naman ni Bunene, di umano, ang iyong dalawang apo? Totoo ho ba yun? Sabi niya, kung makakapag-abroad daw po siya, tsaka hindi ko bibigay sa kanya yung Tito Boy. Sobrang nanghirap ko sa mga bata na yun. Sa kanya makipagpatayan ako sa kanya, hindi ako papayag kunin niya yun. Tingnan natin. Mahal na mahal niyo po ang inyong mga apo. Sobra-sobra po, Tito Boy, sobra. Nasaan po ang inyong anak, si Bingo? Wala na po, nag-asawa na rin po. Nung una po, tinutulungan niya ako. May natatanggap ako nung mga 1 taon, 2 taon si Duydoy. Tindor ka kasi nakapagbigay sa amin ng pinabayaan mo, kalahating kaba na bigas. Pero ngayon, nakapag-asawa naman siyang bago. Wala na rin po. Wala na po paramdam sa akin. Hindi ko alam kung buhay pa siya. So ang anak niyo at saka si Bunene ay iniwan na talagang kanilang mga anak sa Oo, inyo? kung tutusin, inabandona na nila yung mga anak nila sa akin eh. Tsaka wala dapat talaga silang karapatan sa mga bata. Sinasabi niyo ho ito kay Bunene? Hindi ko po sinasabi sa kanya, pero pinaparamdam ko po sa kanya dahil hindi ko na po siya iniimik kahit kailan. Kaya ka nga akong umarap dito para malaman niya sobrang kulo ng galit ko sa kanya. Nakakadalaw siya sa mga bata? Hindi siya nakakadalang. Pagdadaan siya, pakurot-kurot lang. Pero sasabihin mo, kukunin niya anak niya, hindi ko bibigay sa kanya. Hindi lang masama pumatay. Tito Boy, baka nakapatay na ako. Iniisip ko lang po talaga yung mga apo ko eh. Kailan huli kayong nagkausap ni Bunene? Hindi na po kami nag-usap. Hindi ko po iniimik yan, Tito Boy. Kailan Tinatawag ka ba pa ako ng mama niya, nakipag-usap pero matino? hindi ko na po inaan talaga yan. Parang hindi siya ina. Yung mga apo niyo po, hindi hinahanap ang nanay nila? Hindi naman po. Pero kilala ng mga apo mo Yung Bunene? panganay, kilala si Bunene. Pero po si Duydoy ayaw na sa kanya talaga. Kahit sabihin ko po sa kanya na, sabi yan daw mama mo. Hindi ko mama yan, tinapon na ako niyan eh. Sana, huwag niya nang pakialaman yung mga anak niya. Yan ang inyong hinihiling. Oo, kung sakasakaling yumaman pa siya, wala kami pakialam sa kayamanan niya. Basta huwag niya nang pakialaman yung mga batang pinaghirapan ko na. Pero pag sabihin naman niya, Lola Dayday, mga anak ko po ito eh. Tito Boy siya nga ina. Pero naging ina ba siya? Sa bawat pagkakasakit ng mga bata, naramdaman niya ba na hindi natulong magdamag, magbantay ng bata na may sakit? Siya lang ang nagluwal, pero akong ina. Dahil ako lahat dumaanas ng hirap. Sa mga anak niya, hindi siya.
nasasaktan din ako sinasabi ng mga kapitbahay. Mas may karapatan ng ina. Pero bakit ganun? Paano mga dinanas ng nag-aruga? Kaya sana huwag na nilang pakilaman yung apo ko. Akin na yung mga apo ko, akin na yan. Naiisip niyo ho ba na isang araw kunin sa'yo yung mga apo? Marami na po nagsasabi ng Tito Boy, pero siguro paglalaban ko po talaga ng patayan yung mga apo ko. Total, matanda na ako, tsaka may nararamdaman naman na ako. Paglalaban ko na lang sila ng patayan. Alam din naman po nila to eh. Lagi ko sinasabi na, gusto niyo pa bang bumalik sa nanay niyo? Natutulog na lang kung saan-saan? Tapos may bago na namang anak? Hayaan niyo po, Nay. Mamaya, pag-uusapan ho natin ito kasama si Kuya Alan at si Ate Pia. Bonene, maraming salamat sa iyong tiwala sa amin dito sa Cayetano in Action. Narinig mo kanina si Lola Dayday. Opo. Sabihin mo sa amin ang reaksyon mo. Anong nararamdaman mo? Makikinig kami. Kasi po, lagi na lang po niya inaano yung anak niya. Hindi niya porsige na sumuporte. Bakit ako lagi ang dinidiin niya? Alang hindi ako mag-asawa o ano. Hindi nga ako nangingialam sa buhay nila. Ngayon po, yung anak niya hindi niya alam kung nasaan. Tapos sa nanay ko, nag-aabot-abot ng kahit pambawon-bawon, sa kanya hindi. May isang pagkakataon daw na sinabihan ka ng iyong anak, si Doydoy, yung junior, na hindi naman daw ikaw ang aking ina. Opo, masakit po yun. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko yung bata, tinatawag Kahit ko. pag-aruga Hindi ko na sa lang, yun na lang lumapit eh. Inambag mo sana eh, pag-aruga na lang. Tinapon mo pa sa akin. Hindi ko maintindihan yung kirot. Alam ko naman na hindi talaga sa akin na lumaki, hindi ko natutukan. Hindi katulad po ng panganay kasi po 5 taon ko na po naiwanan yung panganay ko. Hindi po katulad niya. 7 buwan ko po yan naiwanan sa tatay Sino niya. kasi yung lalaki mo eh. Hindi ko talaga siya natutukan na abang lumalaki. Kahit birthday, hindi po. Kasi buntis din po ako nun sa pangatlo ko nun eh. Nagsisisi ka na hindi mo pinalaki si Doydoy? Ay, pagsisisi rin po. Ang sinasabi ni Lola ay parang itinapon nyo na ang inyong 2 anak na nasa kanya, si Niknok at saka si Doydoy. Grabe naman po siya sa salitang itinapon. Binigay ko po sa anak niya. Tinanggap naman niya. Binigay sa anak sa akin mo, binigay. Binigay hindi din po sa kanya ng ama. anak at tinanggap din po niya. Sinungaling ka. Hindi konsentadora po. Mahal na mahal daw niya ang kanyang mga apo. Ipagpapatayan daw niya ang kanyang mga apo kung sakasakaling may sumubok na kunin sila. Ang sa akin naman po kasi, yung anak niya lang naman po talaga yung problema namin. Kung Problema? ako, kasi nakikita ko naman Sa'yo, po marami yung ako pagod ng niya. Kasi problema nanay rin sa'yo. po ako eh. Pero huwag naman po yung sisiraan nila ako sa mga anak ko. Lagi nilang ginigipit-gipit na gipit na nga ako eh. Hindi magigipit. Kung nag-isip ka sana na hindi ka na magbuntis. Tapos wala naman po ako matutulugan na iba. Hanggang ngayon ba kayo natutulog pa rin doon sa gilid ng simbahan? Opo. Paano yung anak mo? Doon din natutulog? Yung 1 month? Opo. Kasi po nung pagkalabas pa lang po nun, ano na po eh, nag-antibiotic po Kaya eh. ayoko maranasan ng mga apo Kaya- yun sa'yo. Kapag ano po, umiikot po ako sa mga kagawad, sa mga tao, makaingay lang po ng pambili ng gamot. 2 beses po sa isang araw kasi yun eh. Paano ang pagkain? Yung inaabot-abot lang po ng mga tao sa akin. Bonene, totoo bang may balak kang kunin ang mga anak mo? Opo, nung nakalakad na po ako ng mga requirements Hindi ko, mo makukuha sa akin yun. kukunin ko talaga yung mga bata kapag ako nakaluwag-luwag. Saan ang balak mong magtrabaho? Ang ano po sa akin sa may Saudi daw po. Pero dito, habang hindi pa nangyayari itong trabaho sa abroad, wala kang balak magtrabaho? Mahina po yung katawan ko ngayon kaya hindi po ako makapagtrabaho eh. Yung tatay ng anak mo, hindi na kayo nagsasama? Hindi na po. Kay Bingo po na nakipag-iwalay po ako, hindi ko po alam na buntis po ako. Gabi-gabi kayo natutulog doon sa may simbahan, Bonene. Anong sinasabi mo sa Diyos? Maraming salamat pa rin po dahil
nakakaraos sa araw-araw. Kinabukasan, sa ko, problema na naman po. Wala naman po ibibigay yung Lord na hindi kayang tagpasan eh. Sabi ko, kaya ko to. So hindi ipinagkakait naman sa'yo ni Lola Dayday, si Niknok at saka si Duydoy? Yung panganay ko po, dun pa po natutulog, kala mama. Yung pangalawa lang po talaga, alam ko hindi po talaga maano sa akin. Pagtanda nila, alam ko magiging sumbat po nila yan sa akin. Tanggap ko po, wala naman po tanggap niya na wala kasi Ayun kwentang talaga yung ina. ginawa ko nun. Dapat nga po, kaming dalawa po yung magtulungan eh. Ha? Kasi Mapagtulungan yung sa'yo. anak niya, hindi maano eh. Hindi ako makipagtulungan sa'yo. Ayun, porsigin, hindi yung dalawa kami nagpapakahirap nakakaawa sa ng mundo, hindi ako kayo makikipagtulungan dito, sa'yo. kayo dun. Kung meron kang pagkakataon sa buhay, hindi mo hihiwalayan ang iyong mga anak. Hindi po. Bunene, maya-maya lamang makakausap natin si Kuya Alan, lalo na si Ate Pia, dahil advokasya niya ito. Sana'y may magandang mangyari sa iyo, sa iyong mga anak. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, tatadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.